Welcome to Starbuzzer Stories, kung saan ikaw ang bida sa ating mga kwento. For today's special, ating pakinggan ang kwento ng isang barista at ang kanyang hunk seaman lover. Magiging sila kaya sa huli? Ang kanilang kwento na pinamagatang Kalaguyo ng Maskuladong Seaman. Ako si Arvin, 26 years old. Isang ordinaryong barista sa coffee shop sa may pier area sa Maynila. Araw-araw kong nakikita ang mga seaman na bumababa ng barko. Sunog sa araw, may mga tattoo at may mga matang parang pagod pero may lalim. Isang araw, may isang lalaking seaman na umorder ng kape. Isang iced Americano please. Pang matagalang biyahe to, sabi niya, sabay ngiti. Sure sir, ang dami niyong gamit ha, sagot ko. Napangiti siya, kakauwi lang, name's Jake. Simula noon, halos araw-araw siyang bumabalik. Hanggang sa napansin kong kahit di na siya umiinom ng kape, ay dumadaan pa rin siya na parang ako na ang gusto niyang makita. Isang gabi, niyaya niya akong maglakad sa may pier. Tahimik lang kami, pinapanood ang mga ilaw ng barko sa di kalayuan. Alam mo, Arvin, sabi niya, matagal na akong nasa dagat. Pero ngayon ko lang naramdaman na may gusto akong uwihan. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Sigurado ka bang ako yon? Tanong ko. Kung hindi ikaw, edi sino ba? Sagot niya sabay ngiti, tapos kinuha niya ang kamay ko. Doon nagsimula ang isang lihim na pag-ibig sa pagitan ng isang barista at ng isang seaman. Pag-ibig na kailangang itago, pero ramdam naming totoo. Lumipas ang 2 linggo mula noong una kaming nagkawakan ng kamay ni Jake sa tabing dagat. Naging mas madalas na ang pagbisita niya sa coffee shop. Kahit hindi siya magsalita, ay sapat na yung mga titik at ngiti niya para kumpleto na ang araw ko. Pero isang gabi habang nagliligpit ako ng mesa, ay lumapit siya. Arvin, alis na ako bukas, sabi niya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bukas agad, akala ko sa susunod ng buwan pa. Biglang in-advance ang schedule. 6 months ako sa barko. Pero babalik ako, pangako. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung iiyak ba ako or ngingiti. Bago siya umalis ay inabot niya ang isang maliit na envelope. Basahin mo lang kapag namimiss mo ako. Lumipas ang mga buwan. Madalas kaming mag-chat tuwing may signal siya. Baby, ingat ka lagi ha, chat ko. Always. Pag-uwi ko tayo naman sa dagat, sagot niya. Minsan, may mga araw na wala akong naririnig mula sa kanya. Doon pumapasok ang kaba na baka may ibang nagpapasaya sa kanya sa barko. Pero sa tuwing maririnig ko ang boses niya sa video call, ay napapawi lahat.
Wala nang iba, Arvin. Kahit sa gitna ng dagat, ikaw lang iniisip ko. Sabi niya, minsan habang nasa deck ng barko, may tunog ng hangin sa likod. Pagkaraan ng 6 na buwan ay bumalik siya. Habang nag-aayos ako ng kape sa counter, may umorder sa likod ko. Isang iced Americano pang matagalang biyahe ulit. Paglingon ko ay si Jake. Mas maitim, mas maskulado, pero pareho pa rin ang ngiti. Hindi ko napigilan na tumulo ang luha ko sabay ngiti. Welcome home, babe, sabi ko. Home nga kasi nandito ka. Pagkatapos ng shift ni Arvin ay dumiretso agad sila sa apartment niya. At pagpasok pa lamang nila ay agad nilang niyakap ang isa't isa. Parehong nananabik, kaya buong puso nilang ninamnam ang pagsasanib puwersa ng Meralco at Beneco. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang makabalik si Jake, ay inimbitahan niya akong dumalaw sa barko bago sila muling bumiyahe. Hindi ka pwedeng sumama sa biyahe, pero kahit sandali lang, gusto kong maramdaman mong parte ka ng mundo ko, sabi niya sa tawag. Kinabukasan, dala ko ang maliit na bag at kaba sa dibdib. Pag-akyat ko sa barko ay sinalubong ako ng amoy ng alat at langis. Mga lalaking abala sa gawain pero sa gitna nila si Jake lang ang nakatingin sa akin. Ang ganda mo sa liwanag ng dagat, biro niya. Loko, ang init nga eh. Sabay tawa kami parang walang ibang tao sa paligid. Dinala niya ako mga castor buzzers sa pinakapaborito niyang lugar, ang engine room. Dito ako madalas mag-isip tuwing gabi. Ang ingay ng makina, pero dito ko naririnig yung sarili kong tahimik na boses. Sabi niya habang pinupunasan ang kamay niya ng basahan. Tahimik lang akong nakatingin. Hindi ko akalain na ganito ka kasipag, Jake. Sabi ko. Lumapit siya, marahan, at tinawakan ng balikat ko. Pagod man ako ay gumagaan lahat kapag naiisip ko na may naghihintay sa akin sa Pilipinas. Ngumiti ako sabay sagot basta ako yun na walang iba. Walang iba, bulong niya sabay haplos sa pisngi ko. Hindi halikan ang sumunod, pero ramdam ko ang init ng yakap niya. Yakap ng isang lalaking sanay sa dagat, pero ngayon natagpuan ang kapayapaan sa tao. Habang papalubog ang araw, ay tumingin kami sa malawak na dagat. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging seaman, sabi niya. Pero kahit saan ka man mapunta, Jake, dito ka lang. Sa puso ko, sagot ko. Tumawa siya ng mahina. Cheesy mo, sabi niya. Ikaw naman kasi ang minahal ko. Tahimik kami. Pero ramdam naming pareho ang alon ng dagat. Ay parang tibok ng puso naming sabay ang ritmo. At bago matapos ang araw na yon, ay napagpasyahan naming kumain muna sa Mang Inasal para may lakas kaming dalawa na magmang inasalan. Pag nasa kwarto na kami, habang kumakain ay excited na ako na kung paano ko mapapasaya ang maskulado kong seaman na ubod ng bogli sa katawan. Minsan, ako na ang sumusuko sa lakas ng resistensya niya. Pero siyempre, hindi dapat nating hayaan na mainis ang ating mga maskuladong minamahal. Kaya kahit nanlulupay-bay, ay sige lang ng sige. Dahil ito ang nagpapasaya sa mga mabubogli at parang hayop sa tsyugtsyugan gaya ni Jake. Anim na buwan ulit ang lumipas. Gabi noon, nang makatanggap ako ng tawag, "Babe, pauwi na ako. Bukas 6 a.m. Pier 4. Parang biglang gumaan ang lahat. Yung pagod sa trabaho, yung mga gabi kong tahimik. Kinabukasan, ay dinala ko yung lumang jacket na binigay niya noon. Pagkakita ko sa kanya, pareho pa rin ang itsura, sunog sa araw. May ngiti sa labi, pero mas may lalim sa mga mata. "Mismo ko?" tanong niya. "Hindi, lalo lang," sagot ko sabay tawa. "Kung ganun ay ano pang hinihintay natin? Uwi na tayo at bigyan kita ng mainit na milk tea.
Di ba yun ang favorite mong inumin? Siyempre naman tatanggihan ko ba yan? At sabay naming binyahe ang daan pa uwi sa aking apartment. Minsan, napapaisip ako, bakit kaya ayaw niyang umuwi sa kanila? Pero bago ko pa masagot ang katanungang iyon, ay alam ko na agad kung bakit snake lover pala niya ako. Pero okay na ako sa ganung setup. Ang importante ay may supply ako ng mainit na milk tea. Sa wakas, sa maliit kong inuupahan sa Maynila, ay doon ulit siya tumuloy. Hindi sanay na walang alon, sabi niya, habang nakahiga. Di ako muna yung alon mo, biro ko. Tumawa siya. Ang swerte ko sa'yo, Arvin. Hindi, pareho lang tayo. Habang pinapanood ko siyang natutulog ay napaisip ako. Ganito pala kapag dumating ang taong hindi mo inasahan. Pero siya pala yung matagal mo nang hinihintay. Sa mga sumunod na araw ay napag-usapan namin ang pagtatayo ng isang coffee shop. Gusto kong magtayo ng maliit na coffee shop sa probinsya. Sabi ko, isang gabi habang naglalatag kami ng plano sa notebook. Gusto kong sumama. Ako bahala sa renovation, ikaw sa kape, sabi niya. Hindi namin alam kung kailan ulit siya tatawag pabalik sa dagat. Pero sa ngayon, sapat na yung magkasama kami. Walang magarang kotse, walang malaking bahay. Pero may halakak sa umaga, yakap sa gabi, at mga planong sabay naming binubuo sa dulo ng araw. Habang nakaupo kami sa harap ng shop na pinapangarap namin, ay tinanong ko siya, Jake, natatakot ka pa bang mawalay? Umiling siya, hindi na, kasi kahit gaano kalayo, alam kong uuwi ako sa'yo. At doon ko naintindihan, hindi kailangang perpekto ang pag-ibig. Minsan sapat na yung totoo. Limang taon na ang lumipas. Hindi na ako barista. May sarili na kaming maliit na coffee shop sa tabing dagat ng Batangas. At tinawag naming Sea Brew Cafe. Simple lang, gawa sa kahoy at may mga palamuting seashells na galing sa mga biyahe ni Jake. Tuwing hapon, lagi kaming magkasamang nakaupo sa harap ng dagat. Siya, may hawak na tasa ng kape. Ako naman, hawak ang notebook na puno ng mga kwento naming dalawa. Naalala mo nung unang kita natin? Tanong ko. Siyempre, sagot niya. Isang iced Americano, tapos ikaw, yung baristang marunong magpakalma sa dagat sa loob ko. Ngumiti ako. At ikaw, yung seaman na tinuruan akong magtiwala ulit. Minsan, may mga customer na nagtatanong, Sir, kayo po ba ni Jake? Matagal na. Ngumingiti lang ako. Oo. Minsan, sa dagat mo talaga matatagpuan ang tunay mong tahanan. At oo, hindi man kami kasal sa papel, pero alam naming buo kami. Walang araw na lumipas na hindi niya ako pinatawa o pinayapa. Habang pinapanood ko siyang nag-aayos ng mesa sa labas ng kafe, ay napaisip ako, ang dagat na minsan ay gumitil ng maraming pangarap. Ngayon ay siya ring naging saksi sa pag-usbong ng aming pag-ibig. Hindi namin alam kung saan dadalhin ng panahon. Pero isa lang ang sigurado, hanggang may alon, may Arvin at Jake. At sa bawat hampas nito sa dalampasigan ay paalala ng isang pag-ibig na hindi nalunod, kundi lumutang at nagpatuloy. Bago pala namin itayo ang coffee shop, ay napag-usapan namin kung ano ba talaga ang setup namin. Sabi niya, kung okay lang sa akin na maging lover niya, ay ipagpatuloy namin ang aming relasyon. Ako naman, alam kong mali dahil may anak siya sa kanyang babaeng karelasyon. Pero lagi kong sinasabi sa isip ko na hindi naman sila kasal at may ibang lalaki na din ang kanyang kasintahang babae. Kaya para sa akin ay okay lang maging lover ni Jake. Hindi ko alam kung hanggang saan ang aming relasyon. Pero sabi ko nga, importante may supply ako ng mainit na milk tea. Ay, okay na ako sa ganun. Ganun naman ang buhay, Vaklushi, diba? Hanggat may maskuladong gusto tayong samahan, ay mag-iinarte pa ba tayo, diba nga? At
Diyan po nagtatapos ang love story ni na Arvin at Jake. Naway maging masaya kayo lagi sa piling ng isa't isa at magkaroon ng branches ang inyong coffee shop. Sa dulo ng lahat ng paglalakbay, natutunan ni na Arvin at Jake na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa distansya, sa panahon, o sa kung gaano karami ang nakakaintindi. Ang mahalaga, pareho kayong lumalaban, pareho kayong naniniwala, at pareho kayong bumabalik sa isa't isa. Minsan, darating sa buhay mo ang taong hindi mo inaasahan, pero siya pala ang tuturo sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng tahanan. Kaya kung ikaw man ngayon ay may minamahal na nasa malayo o may relasyong kailangang itago sa mundo, alalahanin mo ito. Ang dagat ay malawak, pero lagi itong bumabalik sa dalampasigan. Tulad ni Arvin at Jake, kapag totoo ang puso, ay hindi kailanman malulunod ang pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe ang ating munting channel para sa iba pang mga kwentong nagmumulat at nagpapainit ng puso. Ako si Starbuzzer at lagi kong paalala, ang totoong pag-ibig ay hindi kailangang perpekto, basta totoo.